Yes, yes, yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, masubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Eto na, anong balita ngayong umaga? Gen Z, panatalsikin na si Bongit matapos gawin si Romales na star witness. Nako po. Nakakatawa sila, no? Sila yung dapat imbestigahan, pero sila ngayon ang nagmimisto lang star witness. Sino lalaglag nyo? Sige nga, tanong. Saldi ko? Sino? Ah, si, ano ba, si Kilembot? Sino ba mga congressman ang gusto nyo ilaglag? Baka ang tumbok niyan, Duterte. Ha? Nakakaloka kayo? Ha? Natatawa kami sa mga moves nyo eh, no? At Governor Chavit, paniwalang hawak sa leeg, si Bungit-ngit. Ni Balulong. Naku po. Wag sa publiko ni Balulong ng salin, sinupalpal ni Amy. Dapat lang. At hindi kontrolado ni BP Sara itong ang pangalan nito, si Congressman Meow Meow Kiko Barsaga. So ito yung mga nakakatawang tagpo, no? Imbis na sila ang dapat iniimbestigahan dahil sa mga balita na mali-malita every week at doon sa mga hindi lang sa flood control anomalies, meron pa sa mga sugal na binulgar ni BP Sara kamay-kailan lang, sila na ho ang witness. Kawawa naman. Niloko nyo lang taong bayan. Ano meron dyan? Ipasok natin to. Para mas maganda sa mas maganda, malinaw sa malinaw, ngayon ay maintindihan natin at ating mga kababayan kung ano ang balitang ito. Kung sino nga ang itinuro o mastermind sa pagnanakaw ng kaba ng bayan ay siya pang ginawang state witness ng ICI. Lumabas na nga sa kanyang lungga si Martin Romualdez at abay nanumpa pa sa harap ng ICI. Nagngingit-ngit sa galit ang ating mga kabataan ngayon, ang mga Gen Z, kaya tila gusto nilang magprotesta at tila gayahin ang ginawa ng Gen Z ng Madagascar, at ang presidente ng Madagascar ay lumisa na sa kanilang lugar dahil mas nanaig ang hinaing ng mga kabataan. Magaling, magaling. Today, we see Martin facing the ICI projecting himself a hero for cooperating. Pero ilang steps muna ang kailangan niyang gawin before siya nakaabot dito. In fairness, mas effective ang stress kesa sa Ozempic sa pagpapayat niya. Magaling si Martin, I'll give him that. When he realized na malapit na siya na activate ang plan to make it possible for him to still avoid accountability. Now you can trace the steps looking backward. Martin resigns, but no voting for replacement. They should have been voting, but they didn't risk it. So they installed another ally. Tama. Martin works in the shadows. Halos lahat ng mga ginawa nila, puro drama lang yan. Ikaw ba naman, magre-resign ka, tapos, nagbotohan. Ang nagpasimulo ng botohan, yung bakling, yung isa, yung pamangkin. Isipin nyo ha, isa lang ang binanggit, lahat puro sumang-ayon na dun sa, sino rin nagpapatakbo? Sila rin. Di ba? Kung ikaw ay nag-resign, sa pagka-sticker, di sana, nag-resign ka na lang sa pagka-congressman. Para kapanipaniwala ka. Bakit ginawa ni Saldi ko? Dahil sa takot umuwi. Hindi daw. Parang nabalita yan no? Parang, meron bang sabi-sabi na hindi pinauuwi ito si Ko? Baka meron nga. Dahil sa takot at pananakot, siguro nagkakalaglagan. Huwag ka umuwi. Dahil pag ako nadali rito, yun siguro ang usapan. Kaya, mahirap sa mahirap na ikaw ay maging star witness at alam ng taong bayan, ikaw yung pinakasimuno, pasimuno.
Oo, na mga kalokohang ito. Kita nyo na, kita nyo na! Senate coup to replace Cheese. To do this, some senators previously identified with a majority jumped ship. Kung ano man ang pinanakot sa kanila, konsensya na nila yun. With Cheese replaced, Tito Soto put the very ineffective Ping Lacson as Senate Blue Ribbon. Nako, yan pa, isa pa yan. Tantanan nyo na kami. Alam naman namin ang karakas nyo. Yung mga yan, mga Blue Ribbon, yung pinalit sa Blue Ribbon, acting, acting daw. Malaunan yan eh. Sila-sila na ang chairperson na yan. At wala na ho sa kanilang kamay ang pag-iimbestiga. Dahil eto na ho, nasa ICI. Initsipera na yung mga senador. Oo. Wala eh. Tinatago talaga eh. Ano gagawin pa nila? Di magkwentuhan na lang sila doon. Kunwari, galit-galitan sila. Pero ang lumalabas, hindi kailangang matumbok dahil damay-damay yan eh. Di ba? Sinabi na nga yan sa loob ng Senado. Lahat ng senador may insertion. Kung alam mo lang kung maganda mo lang ginamit, mas mabuti. Kung mali, ayun, nagkaraman yung insertion. Ano naman? Di nagkaroon anomalya. Dapat kasi sa mga ganda nyo ginagamit yung mga insertion nyo. O insertion ba? Amendment? Ang tanong lang kaya may napahiya na senador. Hindi raw, ano yun, hindi raw intriga, totoo yun. Kilala nyo yun. Kiko Barsaga. Ito kayo, maganda siguro to. Tarot reading. Kay Kiko Barsaga. Alamin nga natin dito, Miss Winda Fortune. Ano meron? At kailangan namin malaman kung ano yung nababasa mo dito sa Gen Z leader na si Kiko Barsaga. Pasok natin. Ko na ang kanyang puso at isip ay dedicated sa kanyang pagiging politician. That's why kung makikita niyo po siya ay para siyang ikinasal sa kanyang devotion. Yung devotion niya is to be a politician. Okay? Kaya lang po bakit nakabaliktad? Kasi pinapakita po dito na hindi sa isang babae or sa isang sa isang babae or sa isang anumang bagay siya nagdi-devote kung hindi sa kanyang na feeling nais maging politician. Ayan. Kaya lang po si Kiko Barsaga ay may dinaramdam. Naku. Ito hindi ko again and again hindi ko siya kilala as in personal na kilala. Kilala ko lang siya dahil nakikita ko lang siya sa TV or come what may, so hindi ko siya nakakausap. Ang sinasabi po ng tarot dito ay ipinapakita niya ang sama ng loob niya sa ating gobyerno. Bakit kaya? Bakit masama ang loob niya sa ating gobyerno? Feeling niya he is being betrayed. Pakiramdam niya na tanso siya na betrayed. Ano pa sa Tagalog yung betrayed? Yun, yung parang naloko or something. Ayan. Para siyang na-ghost. Alam niyo yung parang, kung may blood control ghost, siya parang feeling niya na-ghost ako. Bakit ganon? Nakikita niyo yan, anino, tapos ang daming karangyaan. Parang feeling niya, siya ay isa sa mga salarin kung bakit namayagpag ang mga buwaya daw. Or bakit itong mga material things na to, which is corruption and determination, ay nangyari. Bakit kaya? Wait lang. Bakit feeling niya ganon? May sinuportahan siyang dalawang tao. Ayan, dalawang matitinik at sharp na tao. Bulag siya, blindfolded siya. Lahat sinuporta niya. Kaya nga, nakaupo siya. Pero bakit siya nakabaliktad at saka bakit babae ang picture? Because this is inang bayan. Nire-represent ng pagiging politiko niya. Kasi tumakbo siya, di ba, sa inang bayan, sa Pilipinas. May dalawang tao siyang sinuportahan at siya'y pikit ang mga mata. Blindfolded siya.
So basta sinuportahan niya, gusto niya yung team na yon before. Ba't umikot ang mundo? Ngayon, namumuhi at nagagalit siya sa ginawa niyang yon. Bakit po kaya? Ayan. Yun lang yung mga pahapyaw na tarot reading kay Kiko Barsaga. Ngayon mapunta tayo rito. Bakit ba, ah, oo, nasabi ni Manong na hawak sa leeg itong si Bungit-ngit? Aalamin natin yan. Pero, oo, kayo ho, ako mismo nagtataka eh. Kaya minsan tama yung sinabi ni Manong eh, na ano, bakit presidente ka, hindi mo kayang magdesisyon na sarili mo? Bakit parang naka-relay ka dito sa pinsan mo? At itong pinsan mo ay magkukumpas kung anong gagawin mo. Hindi mo kaya. Sabagay, maglakad nga, hindi maayos. Eh. 'Di ba? 'Di ba? O, nakita niyo yung pumunta ng Davao. Paglalakad na lang, hindi pa maayos ang paglalakad. At saka nakakahiya, no? Pumunta siya do'n, hindi siya pinapansin ng mga tao at sigaw pa ng mga tao, Duterte. Nagalit ang mama. Nagpatingin-tingin do'n, akala may CCTV at kinompronta yung isang tao. Hindi ko alam kung sino 'yun. Pero nakita naman do'n sa video na parang merong galit. Naku po, Ka-Rudy. Oh, Manong Sabit, ano ito? Kung maawa sa atin ang mga military, pwede. Kung walang awa ang mga military, wala tayong pag-asa. Pati ang mga anak nila magsasuffer. Hindi ko nabanggit kanina si Martin Romualdez na ang sabi nga ni Amy is parang hawak sa leg si BBM kaya hindi makakagawa. Naniniwala ka ron? Ay, wala ako doon. Napaka-powerful. Ikaw nagsabi niya nga. Sabi niyo po kanina marami pa kayong alam. Willing po ba kayo na umupo rin sa Senate hearing? Pa-attend kayo. Oo, kung mag-imbita sila. Nung umuha ko, sinara na nila eh. Wala na raw flood control. Ha? Wala na. Sinara. Hindi pa nga na, sorry, so. Kinlose ang ano. Ang investigasyon ng flood control. Yeah, Madam Chadit, kanina you mentioned si Ping Lacson, no? Na-disappoint kayo what's happening. Katulad ngayon, sabi niyo, sinara na yung investigation, di ba? Na-disappoint po ba kay Ping Lacson? Hindi ko inaasahan. Dahil siya ang isang inaasahan ko na maglabas ng kasiwalian. Nag-iisa kasi siya, manong siya, walang kakampi. Pero kasi mag-isa, si Rizal mag-isa rin doon eh. Si Rizal. Kaya lang, binaril. Manong Chavit, naniniwala kami na malakas pa rin ang hatak mo maski sa showbiz. Kung ikaw ba lalantad pangunahan mo, maraming celebrities pa ang lalabas at makikiayon para sa pakikipaglaban sa korupsyon. Maganda yun. Maganda kung sumama sila sa protesta ng korupsyon. Dahil kinabukasan natin lahat yan, hindi lang mga kabataan, but more on the kabataan. Maganda kung sasama na ang mga impluensya, like mga movie stars. So open po kayo sa panawagan sa mga showbiz celebrities? Yes. Oo, dahil malakas ang Very influence. welcome. Malakas ang hatak nila. They're against corruption, dapat. Maganda po, makakatulong po yan. Papasalamat po ako sa kanila. Kaisa natin yan kung i-denounce nila lahat ng mga grabang corruption. Naniniwala po kayo na ma-resolve kayo ang laban corruption at may pag-asa pa talaga maparusahan ng mga kasalanan. Kung maawa sa atin ang mga military, pwede. Kung walang awa ang mga military, wala tayong pag-asa. Pati ang mga anak nila magsasuffer. So, it's their choice. Yeah. So, yeah, Madam Chadit, so ngayon, ano pong inaasahan niyo ang message niyo sa lahat? Kaya inaasahan ko pa rin ang pagsasama sa United Filipino. Kailangan you should be united in denouncing this greatest another robbery. Ghost project na ito, worse than the first Marcos Sr.
Manong masyadong mabigat yung mga binitawan nyo nung nakaraang press ko nyo about the president. Wala po ba kayong natanggap na any reaction from Malacanang or mismo kay PBBM? Wala manhid na sila. Manhid na. Manhid na. Manhid na. Anyways, yan, eto medyo lighter na tayo, mag-showbiz tayo ha. Yan, Manong Chavit, syempre, kami umaasa talaga, no? Lately, ang dami niyong tinulungan, dami niyong mga pinupad na pelikula, pininas, no? Kasi nga, sabi niyo, medyo the local movies industry is dying, no? Gusto niyo tumulong talaga. Kumusta na po ang pagtulong, no? Kumusta na po yung mga projects na pininange niyo? Tuloy, yung isa naman pinigas ko, tumakbo na. Awa ng Diyos. Tinakbo na sa pera. Yun nga po, kayo? yun kasi ang issue. Parang na-disappoint daw kayo. Na-scam kayo? Call of Duty ba yan, Manong? Sabi nila, project daw ang mga asawa ng mga pulis. Pupunta naman sila sa Krame, lahat. About yung mga magagandang ugali ng mga pulis. Huwag na natin isama yung mga ganong usapin na kasi yun usaping showbiz. Doon lang tayo sa binanggit kanina. Ngayon, kung ano man yung narinig nyo, yun yung pahayag. At handa naman humarap kung ipapatawag. Maraming alam ito si Manong kaya meron siyang boses ngayon. Oo. At hindi tayo maniniwala dito sa isang balita na ito. Sa publiko raw yung salin, ng tipaklong. Halataan na kayo. O dapat nga i-freeze yung asset nyo tapos papapubliko nyo pa. Naku naman. Oo, oo ate. Huwag ka maniwala dyan na ipapasapublikan nila. Oo, ang sumatotal niyan, dapat nga i-freeze na lang para hindi na nila magamit. Sinupalpal ni Senator Amy Marcos ang pinsang si dating House Speaker Martin Romualdez Yan. matapos sabihing Buti nga. handa siyang isapubliko ang kanyang SALN. Sabi ni Amy, hindi niya kinikwestiyon ang kahandaan ni Romualdez na maglabas ng SALN pero mas interesado siyang malaman kung totoo ba ang laman nito. No. Maging ang issue ng posibilidad na maging state witness ang pinsan, hindi rin approve ang senadora. Isipin nyo ganito lang yan. Simplihan lang natin. Ikaw ba naman, ikaw yung pinag-uusapan, ikaw yung tinutumbok sa investigasyon sa Blue Ribbon, no? Nung nagsalita ang Diskaya at nung hawak pa ni Senador Marcoleta, ngayon, ikaw ngayon ang magsisiwalat ng ano? Puro kalokohan na naman tayo Pinagluloko nyo na naman kami. Ilang beses nyo na pinaikot ang taong bayan. Kayo balulong. At ikaw bungit-ngit. Tapos eto na naman. Wow, galing. Sarasuela na naman ito. Usapan tungkol sa pagiging state witness ni Martin Romualdez. Ano ba naman sila? Yung mga dapat state witness, hindi yung pinaka-guilty. Ano ba naman yan? Talaga naman na tinutumbok ng sangkatutak na ebidensya na sa Kongreso nagmula ang iba't ibang kalokohan. Kaya kinakailangan suriin natin maigi, pambihira naman, magbibida-bidahan pa ngayon. May mensahe kayo sa ICI. Sorry? Mensahe niyo sa ICI. Ay, hindi ako nakikialam dyan. Independent daw sila. Daw. Ma'am, si Romualdez, willing daw siya i-publicize yung kanyang SALN kung utusan siya ng ICI. Wala namang problema yung SALN. Ang tanong, totoo ba yun? Totoo bang yun lang? What do you think is the reason behind bakit umarap siya sa ICI? Anong nakikita niyo dito? Hindi ko alam. Panibagong script po yan. Parang Korean telenovela, bagong plot twist, wag muna tayo lumundag. Sa mamili mataas ang expectation nyo na may magagawa yung ICI to address itong most flood control. Yan ang niniwala ko sa mga members ng ICI, wag lang tayo magpaandal sa kung ano-anong gimmick yan. Magaling sa magaling. Kung ano sinupalpal itong si Pinsan. Totoo kaya? Na yung salin ilalabas? Naku. Kwentuhan ganito, kwentuhan ganon. Puro na lang kwentuhan. Oo. Humaba ng humaba, wala pa rin nakukulong. Humaba ng humaba, wala pa rin silang hinaharap. At yung ICI, wala pa raw nakikitang malalaking isda na makakasuhan. Hanggang matapos
Ang December, papasok ang January to 2026. At February, tumbok na naman ito kay BP Sara. Malamang. October, November, December, tapos na ho ang taon. Yung sarsuela nila, pagdating ng January, magsisimula yan, promise, December. Mapapagtakpan na lahat ng issue na yan. Yung flood control na yan, yung drama nila, yung sarsuela nila, yung pelikula nila. Kita nyo, talo na nga yung mga teleserye ngayon dito sa balitang balitang politiko eh. Diba? Itong naiisang flood control, talo na. Maghintay lang kayo, January. Kay BP Sara naman nakapatungkol yan. Sana naman, confidential, impeachment na naman. Walang katapos-tapos. Your comment daw po sa pagbansag na pakawalan daw si Congressman Kiko Barzaga of Cavite, especially with his antics last weekend. Hindi ko, okay, number one, kilala ko si Congressman Kiko Barzaga because of the campaign in Cavite in 2022 dahil unity siya. Ang pagkakaalam ko, ang mga magulang niya, hindi sila for the unity. Ang maalala ko, yung mga magulang niya, Sara only. Pero si Congressman Kiko Barzaga was for the unity. Hindi ko alam kung nagkausap man kami from that time na nakita kami sa kampanya hanggang ngayon, kung meron man, pero ang huling maalala ko na nagkausap kami is doon sa rally ng Unity sa kanila, sa Dasmariñas, Cavite. Hindi ko makawala si Kiko Barzaga. Sa tingin niyo ba, sa personality ni Congressman Kiko Barzaga, isa siyang tao na ma-handle ng kahit sino man? Diba? Nakikita niyo naman yung kanyang independence sa pag-iisip eh. Nakikita niyo din yung kanyang lakas ng loob. Nakikita niyo din yung prinsipyo niya. Ang example ko na lang dito ay, unang-una, yung mga magulang niya, hindi unity yun ha. Si Kiko Barzaga unity. Hindi yan nakikinig sa mga magulang niya, ibig sabihin. Diba? So bakit yan makikinig kay Sara Duterte? So no, I do not control Congressman Kiko Barzaga. He is his own person, he has his own principles, and he has his own free will. Tama. And there is nothing wrong at all with what he is doing because as I said, tayong lahat, we are covered by the freedom of speech and expression. Unfortunately, meron tayong administrasyon na hindi nila matanggap na meron talagang mga tao na number one, hindi natatakot, at number two, hindi nabibili ng pera. Tama, tama. Kita nyo na. Diba? Nagets nyo yung sinabi ni BP Sara. Kaya wag kayong bida-bida na ito si Kiko Meow Meow Barzaga ay pakawala. Ang dami niyong pakwela. Yung mga nagtatanong na yan. Dito tayo, ano yung sinabi, ano yung saloobin ni Senator Honasan patungkol sa corruption. Buti nga si Honasan ay nagsasalita eh. Bakit yung iba ayaw? Bakit? Ayun ang tanong. Pero meron pong mga retired na mga military officers. May TARP po sila nakalagay. General Browner, withdraw support from the government. Ang perception is itong mga retired generals and colonels na ito are allied with the Dutertes. So apparently they want to withdraw support, Browner to withdraw support from the Marcos administration so that they can support Sara. Yes. Sara Duterte. Ano Yung masasabi niyo? Ang pagkukulang talaga sa gobyerno. Naging masyadong matakaw sa pera yung mga hinalal at inappoint na public officials. Infrastructure, bakit? Bakit? Substandard nga po. Pinayagan kasi natin, nung nag-upgrade yung China, sa atin dinamp yung mga mahihinang bakal nila. Yun ang ginamit natin sa tulay. How did you keep yourself
free from mga perception po ng corruption during your time? Hindi naman ako kurat. Wala naman akong ninakaw. E di mag-lifestyle check kayo. Ano ko check ko? Ano relos ko? Ako lang ang isa sa ilang lolo na pwedeng mag-give me 4. Yan po, war wound. Sabi ko nga, eto, walang anesthesia to nung pinutol. Sir, anong maisasagot nyo naman dun sa mga magsasabi? Yan naman si Gringo. Magaling lang magsalita, pero ilang beses niyan sinubukang patumbahin ang gobyerno ng Pilipinas. At least, tumayo ako. Kayo. I'm sure sabihin nila, si Gringo dada. Oh. Pero siya rin ang dahilan kung bakit na-setback ang Pilipinas after EDSA. Kasi sa dami ng mga panggugulo na ginawa niya. Hindi, firing squad niyo ako. Yan po yung tawag na hyphenated. So, maraming Don't salamat po. Don't forget, rebel. Okay, rebel. With the cause naman. Colonel, Secretary, Senator, Rebel Onasan. Okay. Maraming salamat po sa interview na ito. Nako, Jess, maraming salamat sa pagkakataon nito. Una ho sa lahat, kamusta po kayo? Okay naman. Keeping healthy, avoiding stress, playing with grandchildren, 5 of them. No? Di ba, my most important achievements are, siguro naman, with all my faults, no? I've been a good father, good husband, good lolo, and a dedicated public servant. Sabi ho nila kasi old soldiers never die or never retire. They just fade away. They just fade away. Apparently, it's not yet, I'm not ready to fade away yet. So you've been busy po? Busy building a political party. It's a new reform party. Yung mga buhay pa na remnants ng 86, no? 40 years ago, this coming February, yung nag-break away from the Magdalo group of former Senator Trillanes. We reached out to the armed component of the revolutionary left and the armed components of our Muslim brothers in Mindanao. Put them together, call them the Reform Philippines Party. Sir, ano hong masasabi nyo dito po sa takbo ng mga investigasyon ngayon, dito sa corruption, mga kinurakot pong proyekto? Okay. Hindi naman ito ngayon lang nangyari. Diba? Maliit pa ako, may mga issue na sa kalsada, ang nipis ng simento. So, siguro cumulative ito, napabayaan. So, ang resulta niyan is systems breakdown and institutional damage. And historically, paulit-ulit natin ginagawa. Historically, we've been doing the same thing economically, politically, even in terms of national security, and expecting a different result. Kasi naalala ko ho, isa yan sa mga ipinaglaban nyo Reform. Reform in the armed forces, in the government, in politics. At naalala ko, may isa kayong interview na I happen to have eavesdropped in kay Gwen Robertson, yung mga foreigner na mga journalist noon. And naalala ko, tandang-tanda ko yung exact words nyo, sabi nyo. So, kung maalala nyo, itong si Senador Gringo Honasan, siya yung nagsulong ng reforma noong mga nakaraang ilang dekada na rin, lumipas, no? 1986. So, sobrang bata pa ako noon. Parang nakita ko noon yung mga pangyayari. Although, malapit tayo sa Earth, no? Yung mga jet, helicopter noon, ang bababa lang. Akala ko, bata pa ako noon, musmus pa ako noon. Akala ko, ano lang yun, mga show lang yun, no? Nagbabakbaka na pala yung ano nito, yung grupo at saka yung side ng government. Sila yung nagbabakbakan. Akala na. Tumagal din siguro mga ilang weeks lang. Wala atang 2 weeks, no? Yung bakbaka na yun. Yun, napasuko nila. Kaya, oo. Ngayon, hindi natin alam. Baka merong mga bagay-bagay na kasi nagboboses na ho siya maganda naman yung kanyang kasi gusto niya yung pagbabago, yung reforma. Kasi kung uubusin at uubusin ang kaban ng bayan, kawawa ho yung mga apu-apuhan. Kaya nangangamba siya doon. May mga apo siya Wala na mangyayari kung matutuloy.
lulugmok at lulugmok. Baka mas mahirap pa tayo sa pinakamahirap na bansa pag hindi ho yan na na resolba. Lalong-lalo na yung matatakaw magnakaw sa kaban ng bayan, yung mga buaya. Kilala nyo naman sila. Napakarami nila. Nakakawala lang sila diyan sa gilid-gilid ng kamera. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, hanggang sa muli, like and share. Bye-bye!